Ang kwento ay unti-unting nagbubukas sa isang mapayapang lungsod na inaatake ng isang monstrusong nilalang na tinatawag na kaiju. Ang buong lungsod ay nag-aalalang inilalabas ang kanilang emergency at inuutusan na lumikas sa ligtas na lugar. Ang kaiju ay napakalaki at nagdudulot ng malaking pinsala sa pamamagitan ng malawakang distraction. Sa kabutihang palad, ang puwersang depensa ay madali namang dumating at nagsimulang labanan ang nilalang na ito sa pamamagitan ng pagpapaputok dito habang ang eksena ay nag-unfold. Ang mga tagamasid ay may kasamang sigasig na nag-aabang kung aling dibisyon ng puwersang depensa ang darating upang iligtas ang lungsod. Lumabas na ang ikatlong dibisyon ang kanilang tatanggapin at walang oras na sinayang sa pagsisimula ng kanilang atake sa kaiju, kasama sa kanila ang isang matapang na babae na may hawak na makapangyarihang kanya na ginagamit ang lubos nitong lakas upang tumagos sa kaiju at sa huli ay tapusin ang buhay nito. Iniwan siya ng ating pangunahing tauhan na si Kafka na nabighani sa dangal na ipinakikita ng laki ng halimaw na may mga piraso ng katawan na nakakalat sa paligid. Sinabi ni Kafka sa kanyang grupo na walang alinlangang kailangan nilang magtrabaho ng sobra-sobra upang linisin ang mga kalat pagkatapos ng laban. Ang mga tagalungsod sa paligid ay sumisigaw para sa ikatlong dibisyon na kinikilala ang kanilang matagumpay na misyon ng walang anumang pinsala. Habang naglalakad ang mga bayani palayo sa napahiwalay na halimaw, si CFA ay lumalapit dito sapagkat ang kanyang trabaho ay nagsisimula pagkatapos ng laban. Siya at ang kanyang grupo ay responsable sa mga gawain na hindi napapansin at hindi pinapahalagahan ng iba. Sila ang may pananagutan sa pagbubunyag ng nilalabang kaiju at pagtatapon sa mga ito. Tinutupad ni Kaka ang tungkulin na ito sa pamamagitan ng pag-ekstrakta ng isang sample ng halimaw at pag-iimbak nito sa isang drone. Ang kanilang papel ay maaaring hindi kasing karangalan ng pagsusugpo sa halimaw ngunit ito ay isang natatanging uri ng labanan sa sarili nitong paraan, napapakita ito ng mapansin ni Kaka na mayroong taong humahawak ng bagay na hindi dapat at nagdulot ito ng pagsabog na nagdulot ng pinsala sa isa. Sa kabutihang palad, may karanasan na si Kaka sa mga ganitong pinsala kaya't pinamamahalaan niya ang sitwasyon ng maingat. May napakalaking trabaho sa harap ng mga individual na ito at ikinakalungkot ni Kaka kung paano inaasahan ng mga boss nila na linisin ang napakalaking kalat sa loob lamang ng isang linggo. Biglang ipinaalam kay Kaka na ililipat siya sa ibang lugar dahil sa kakulangan ng tao at siya ay nagulat nang malaman na siya ay ilalagay sa mga katinoan. Tinatak si CFA nang hindi niya gusto habang ang iba ay nag-uusap tungkol sa mga nakakabahalang kondisyon ng mga katinoan, sa pagdating sa kanyang bagong tungkulin, agad na nawalan ng gana si CFA dahil sa kasamaan ng paligid. Gayunpaman, bilang isang masipag na manggagawa, tinataguyod ni Kaka ang kanyang sarili sa kabila ng kanyang hindi kagandahang pakiramdam upang matapos ang gawain. Pagdating ng gabi pagod na umuwi si Kaka at ginawa ang kanyang makakaya upang alisin ang amoy mula sa trabaho. May balita tungkol sa Division 3 at ang kanilang 27 anyos na kapitan na may pangalang Mina. Nakakamangha kung paano siya hindi lamang naging kapitan kundi nagtagumpay din sa paglaban sa daan-daang kaiju. Sa pagtingin balik, malinaw na sila at si Kaka ay magkaibigan at siya ay lubos na emosyonal nang magkasundo sila na alisin ang Keilo sa kasamaan. Si Mina ay naging lubos na sikat at kilala at may usap-usapan pa na maging kandidato siya para sa pangulo ng puwersang depensa. Hindi maiwasan ni Kaka na magtanong kung paano siya napunta sa kabilang panig ng mga bagay ngunit sinusubukan niyang hindi magpalungkot dahil sobrang nakakabigla. Binibigyang diin niya sa sarili na ang paglilinis ay isang mahalagang trabaho na tumutulong sa mga tao at nagpapasalamat siya sa kakayahan na magsarap ng kanyang paboritong pagkain at magkaroon ng isang kasiyasang apartment. Sa palagay ni Kaka, sapat na ito kaya't simpleng natutulog na lamang siya. Sa sumunod na umaga, nang dumating si Kaka sa trabaho, ipinakilala siya sa isang bagong estudyanteng part-time na may pangalang Ichaka na determinadong sumali sa puwersang depensa. Binanggit ng kaibigan ni Kaka na mayroon ding pangarap na gaya ni Kaka ngunit sa huli sumuko at naging isang may karanasan na kawani sa kumpanya ng paglilinis. Na-curious si Aika tungkol sa dahilan kung bakit sumuko si Kaka kaya ipinaliwanag ni Kaka na natanto niya ang kanyang kakayahan. Sumubok siya ng kanyang makakaya ngunit mayroon palaging mas magaling kaysa sa kanya. Sa kabila nito, sinusubukan ni CFA na panatilihin ang positibong pananaw, gayunpaman, si Ichaka ay seryoso at mariing sinasabi na hindi siya susuko sa anumang dahilan. Hindi maunawaan ni Ichaka ang loika ni Kaka at wala siyang pagnanasa na maintindihan ito kaya't siya ay pumunta lamang upang magpalit ng damit. Sa unang pagkakataon, iniisip ng lahat na magiging magkasundo sila dahil sa kanilang parehong pangarap ngunit galit si CFA dahil alam niyang walang paraan upang sagutin ang tanong ng bata nang hindi magmukhang miserable. Ang sitwasyong ito ay pumipilit kay CFA na mag-isip at magtanong kung talagang napakasama ng pag-quit. Sa huli, lahat sila ay kinakailangan magtrabaho at pag-usapan ang plano para sa araw.
Tinutukoy nila kung aling seksyon ang dapat mapanatili para sa pananaliksik at kung alin ang dapat itapon. Si Isika ang may pananagutan sa mga katinoan. Natutuwa si CFA sa positibong pananaw ng bata ngunit nalulungkot siya sa malaman na magtatrabaho siya sa mga katinoan para sa pangalawang sunod na araw. Ipinabatid sa kanya na ito ay dahil magaling siya sa pag-handle ng mga katinoan kaya't pinangangako ni Kaka na patunayan ang kanyang mga kasanayan. Binanggit ng supervisor ang pagiging reklamador ni Kaka ngunit kinilala ang kanyang masigasig na pagtatrabaho. Kung pumasa lamang siya sa pagsusulit, maaari siyang maging isang mahusay na opisyal ng puwersang depensa. Sa huli, natuwa si CFE na makita na nandidiri si Aiko sa gawain sa katinoan ngunit nahihirapan siyang pigilin ang sarili mula sa pagsusuka. Bigla na lamang, napansin ni Kaka na hindi nagdala na maraming pagkain ang bata at nanghusga si Aika na may mababang ganang kumain. Gayunpaman, inalok ni Kaka ang isang bitamina na inumin. Tinatrabaho niya si Ichaka na kumain ng malaking halaga ng pagkain at inumin upang tiyakin na makakaya niya ang araw ng trabaho. Nagmungkahi rin si Kaka na huwag gumamit ng takip sa ilong ngunit tumanggi si Ikika. Gayunpaman, patuloy na ipinagpapatuloy ni CFA na ito ay magiging kapaki-pakinabang habang ang araw ng trabaho ay nagtatapos. Isang grupo ang umalis ng mauna pagkatapos ng pagtatapos ng paglilinis. Nagpapasalamat si Kafka na makita na malamang tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng paglilinis. Sa kakaibang paraan, lumapit si Yoo kay CFA at iniisip ni CFA na nais niya ng isang rematch mula sa kanilang nakaraang wrestling match. Sa halip, ipinahayag ni Aiko ang pasasalamat para sa tulong ni Kaka sa buong araw bago umalis. Binanggit ni Aika na itinaas na ng puwersang depensa ang limitadong edad hanggang sa 33 taong gulang bagaman kinikilala ni Aika na hindi ito ang kanyang konsiderasyon, napansin niya ang isang bakas ng lungkot sa mukha ni Kaka habang pinag-uusapan ang puwersang depensa noon. Inalok ni Aika na mag-quit ngunit pinahahalagahan ni Kaka ang kanyang tulong at kinikilala na si Ikika ay mas mabuting tao kaysa sa inaakala niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Ikika na panatilihin ang kanyang matatag na pagkatao, naalala siya ng isang halimaw na sumalakay sa kanya. Inisave siya ni Kaka sa huling sandali ngunit iniwan si Ichikawa sa kritikal na kondisyon. Nalito sa paglitaw ng halimaw, tinawag si Ichikawa na Yojo at kinailangan ni Kafka na muli siyang iligtas mula sa pagwawakas. Inihimok ni Kafka si Ikika na tumakbo para sa tulong ngunit tumanggi itong iwan ang piling ni Kaka, na pinaalalahanan si Ikika ng kanyang tungkulin na sumali sa puwersang depensa. Sinisikap ni Kaka na kailangan niyang umalis upang mabuhay, nag-aalinlangan si Ikika sa wakas at umalis habang si Kaka ang humahawak sa nakakatakot na halimaw sa mga kalsada, halos iwasan ang mga atake nito. Pagkatapos kumuha siya ng maikling pahinga sa pamamagitan ng pagtakbo sa isang makitid na gusali at pagtakas sa pamamagitan ng isang salamin. Isa pang tingin ay nagpapakita na parehong si Kaka at Mina ay nawala ng kanilang paaralan at tahanan. Kinamumuhihan ni Kaka ang kaiju dahil ito ay nagpigil sa kanya na makumplito ang kanyang laro sa Pokemon. Naramdaman ni Mana ang panghihinayang sa pag-unawa na ito ang kanyang solong problema ngunit nananatiling may positibong pananaw si Kafka. Gayunpaman, naramdaman ni Mana ang kalungkutan ng mamatay ang isang pusa na may pangalang Moiko. Naging seryoso sila habang pinagmamasdan ang malawakang pinsala na dulot ng kaiju at sabay-sabay na nagdedeklara na sumali sa puwersang depensa. Sa unang yugto, nagtatawanan sila sa isa't isa para sa kabayanihan na ito dahil sa kanilang murang edad ngunit sa huli ay nagpasya silang magkaroon ng isang kompetisyon upang matukoy kung sino ang maaaring maging pinakamatibay na opisyal. Naniniwala ng matibay si Kaka na maaari nilang maabot ito at ipinahayag na kanilang lilipulin ang lahat ng Keilo kasama-sama. Pagbalik sa Neralisa ni kasalukuyang Kaka na ang mga bagay ay nagiging masama ang takbo. Ang mga monstrusong nilalang ay walang tigil na naghahapag ng mga gusali sa kanilang paghabol sa kanya. Determinado na labanan ito, nagpasya si CFA na tumutok sa mga binti ng halimaw ngunit nabigo ang kanyang mga pagsisikap habang ang nilalang ay mabilis na nagtutol, iniwan si CFIC na nagtatanong kung paano nauwi sa ganitong paraan ang lahat. Sa sobrang sakit, sumisigaw si Kaka habang walang awa itong tinapakan ng halimaw, ginawa siyang hindi makagalaw dahil sa may basag na binti, walang pag-asa at sa bingit ng pagiging isang mahinang biktima ng halimaw, nauwi sa desperasyon si Kaka ngunit binuwag ito ni Ichaka na dumating sa tamang oras upang iligtas siya. Bagamat tinawag siya nitong tanga, ipinaliwanag nito na naabisuhan na niya ang puwersang depensa. Sinasabihan ni Kaka ang kanyang sarili na siya ay isang hanggal na bumalik ngunit ipinaalala sa kanya ni Ikika na kung iniwan niya si Kafka, hindi niya kailanman magiging pagkakataon na maging isang opisyal ng puwersang depensa. Sa sandaling iyon pinuno si Kafka ng mga alaala ng pagtanggap niya ng sulat ng pagtanggi mula sa puwersang depensa na nagwasak sa kanyang mga pangarap.
Sinumpa niya ang kanyang sariling walang kabuluhan habang si Ikola ay matapang na nakipaglaban sa halimaw, lumakas ang galit ni Kaka na napagtanto na hindi siya nagbago sa lahat. Sumabog ang pagka-frustrate ni Kaka habang nakatulala siyang nanunood habang ang pusa ng kaibigan ay nasa panganib, at ngayon ay hindi niya maipagtanggol ang bagong bata sa trabaho. Sa sandaling si Ikola ay malapit ng masugatan ng halimaw, naglabas si Kaka ng sigaw ng galit, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, biglang nawala ang halimaw, iniwan ang dalawang lalaki na nagugulat, isang babaeng tinig ang nag-anunsyo na ang target ay natapos na at namangha si Kata sa pagdating ni Mina at ng mga miyembro ng ikatlong dibisyon habang ang ilan sa kanyang team ay nag-aalaga sa mga sugatan. Pinangungunahan ni Mina ang iba sa paghahanap ng higit pang Yojo. Si Kata ay lubhang nasugatan at walang malay ngunit hindi niya maiwasang humanga sa mga kamanghamanghang kasanayan ni Mina habang siya ay nakahiga sa ospital ng Yokohama ng gabing iyon, napagtanto niya na si Mina ay lumampas sa kanya sa paraan na hindi niya inaakala na nag-iisa. Sa pag-iisa, nagulat si Kaka na makita si Ikika sa kanyang tabi. Itinuro ni Ikika na kung hindi pumunta si Kaka, siya ay mamamatay, at sa kagulat-gulat na bagay, tinawag pa nga siya ni Ikika na Cole, na nagpapakilos ng mga saloobin tungkol sa kompetisyon sa pagitan nila at ni Mina upang maging pinakamahusay na opisyal. Naniniwala si Icha na dapat magpursige si Kaka ng karera bilang isang opisyal ngunit binigyang diin niya na ang desisyon ay sa huli ay nasa kamay ni Kaka. Sa isang sandaling pagkilala, sa wakas ay nakawala si Kaka mula sa kanyang negatibong pananaw at itinanong niya kung gaano katagal niya ito inililimot ang katotohanan. Nagpahayag siya ng pasasalamat kay Iala at kinikilala na siya ay tunay na mabuting tao. Bagamat naniniwala pa rin si Kaka na ang pagbibigay sa sarili ay hindi kinakailangan sa kasamaang palad, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo sa kanyang sarili. Sa bagong lakas ng loob, nang ahas siyang ipahayag na muling sisikapin niyang maging isang opisyal ng puwersang depensa ngunit biglang naantala ang kanyang matapang na pahayag nang siya ay magulantang sa pagkakakita sa isang halimaw na lumulutang sa itaas niya. Sinasabi ng nilalang na natagpuan na nito siya at puwersahang pumapasok sa bibig ni Kaka, nag-aalala si Ikika kung okay si Kaka ngunit malinaw na siya ay nag-aalala sa paghinga at nanginginig siya. Pumunta si Aika upang siya ay tignan subalit nagulat siya sa pagkakita ng isang halimaw sa kama ni Kaka. Sa isang casual na pagtingin ni Kaka kay Iala at pagkatapos ay sa kanyang sariling pagmumuni-muni, unti-unting nauunawaan ni Kaka ang pangyayari kaya't sinisikap niyang kalmayan si Icha at sabihin siya ito talaga. Ngunit biglang, isang matandang lalaki ang dumating upang tawagan ang puwersang depensa. Nagsimula na ang mga kasamaan ng isipan ni Kaka habang iniimahin ang mga magagawa ng puwersang depensa sa Kaju. Sa gitna ng kaguluhan, itinutulak ni Icha si Kaka na tumakbo. Nang mag-isa si Kaka, ipinapayo niya si Mina kung paano immobilize ang Kaju na mayroon siyang talaan sa pag-atake sa mga binti at pag-ikot nito. Bagamat takot, pinapangako ni Kaka kay Mina na nandoon siya para sa kanya kapag dumating ang oras. Sa kasalukuyan, iniisip ni Mina kung paano ang pangakong iyon ay isang kasinungalingan. Biglang, natanggap ni Mina ang balita ng pagkakakita ng isang kaiju sa ospital ng Yokohama at walang takot na ipinahayag na siya ang bahala dito. Siya ay naghahanda na sumugpo kasama ang kanyang mga opisyal upang paksain ang kaiju. Pagbalik tanaw, malinaw na pinagtripan ni Mina si Kafka dahil sa pangako niya na sasamahan siya nito kapag siya'y natatakot. Nahihiya si Kafka at humiling na huwag ibahagi ang kanyang sinabi. Sa kabila nito, nagpapasalamat si Mina at pinatitiyak sa kanya na hanggat magkasama sila, walang dapat ikatakot. Sa kasalukuyan, nagtipon na si Mina ng kanyang koponan at sila ay nagbabala na harapin ang kaiju sa ospital. May nag-aalarming na tunog sa buong lungsod na nagpapayo sa lahat na humanap ng kanlungan sa ospital. Magulo ang nangyari dahil sa takot ng matanda kay Kafka. Naniniwala si Ichikawa na maiaayos nila ang sitwasyon kung tanging ngumiti lang si Kafka. Ngunit ang ngiti niya ay lalo lamang nagpapatakot sa matanda. Sinubukan ni Zephyr na tumulong ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagdulot ito ng pinsala sa kanyang lakas. Nang maunawaan nilang banta ang kaiju, nagpasya silang umurong na may tiwala na haharapin ito ng Defense Force. Sinubukan ni Kakat na tumakas sa pamamagitan ng bintana ngunit isa na namang sinugod ang kanyang sarili nang mahipaw niya ang ilaw na nagdulot ng pagkasira ng buong pader. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan ngunit walang oras upang isipin ito habang nagsisimula ng magpanik ang mga tao sa paligid. Ang dalawang lalaki ay tumalon sa bintana ngunit si Kafka ay napadpad sa mas malayo kaysa inaasahan niya. Sinubukan ni Ian na unawain ang sitwasyon, nagtatanong kung tunay bang si Kafka ang kanyang sarili. Ngunit hindi tiyak si Kafka habang ang kanyang katawan ay umaapaw sa kanyang kontrol. Nag-iisip si Ikika kung ang pagbabago na ito ay isang natatanging abilidad ni Kaka ngunit walang kaalaman si Kaka. Bigla, isang parasito ang umusbong mula sa bibig ni Kaka at kinain ang isang ibon.
Sa kabutihang palad, bumalik si Kaka sa dati lamang upang ipakita na may problemang bumabalot. Iniisip ni Ikika kung ano ang nakakatakot na pangyayari ang susunod na mangyayari ngunit simpleng sinabi lamang ni Kafka na kailangan niyang mag-CR. Pinapayuhan siya ni Ichiko na pigilin ito ngunit hindi magawa ni Kaka at nahihiya sa kanyang sarili dahil hindi niya kontrolado ang kanyang sarili bilang isang adulto. Binanggit ni Ichiko na tila wala siyang tamang bahagi ng katawan para mag-ihi, iniwan siyang nagtataka kung saan ito lalabas. Sa kabila ng kanyang kahihiyan, nagtapos si Kafka sa pag-ihi mula sa kanyang dibdib na nagdulot ng gulat sa kanilang lahat. Bagaman nadarama niyang nahihiya, pinatitiyak siya ni Ikika na mayroong mas mahalagang bagay na dapat nilang pagtuunan ng pansin. Nagtatanong si Kaka kung maaari pa siyang sumapi sa Defense Force sa kanyang kasalukuyang kalagayan ngunit ipinunto ni Ikika na siya ang uri ng tao na kinokontrol ng Defense Force. Malamang hindi sila tatanggapin at mas pipiliin na alisin siya. Lumalim ang pagiging seryoso ni Kafka habang naunawaan niya ang bigat ng sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi tamang oras para sa kanya dahil kakapagpas siya lamang niya na habulin si Mina. Sila ay papasok sa isang lugar na ipinagbabawal kung saan walang tao. Nararamdaman ni Kaka na may dumarating na bagay. Ito ay hindi mula sa Defense Force, tila nanggagaling ito sa ilalim ng lupa. Bigla, may pagsabog sa ibang bahagi ng lungsod at natanggap ng Defense Force ang ulat na may isa pang kaiju na lumitaw. Alam ni Kafka na ito ay parehong uri ng kaiju na sumalakay sa kanila noon. Tinitingnan ni Ikika na sila ay nagudyok ng alarma dahil kay Kafka kaya umaasa siya na walang masasaktan sa Defense Force na abala sa bagong kaiju. Ito ang perpektong pagkakataon para magtago sina Kafka at Mina habang sa ibang lugar ng lungsod, may isang batang babae ang umiiyak habang nahuhuli ang kanyang ina at natagpuan sila ng kaiju. Nakikiusap ang ina sa kanyang anak na tumakas ngunit huli na sapagkat ang kaiju ay malapit na siyang lumunin. Ngunit bigla, si Kaka ay lumitaw at nagbigay ng napakalakas na suntok sa kaiju. Napatanga si Kaka sa kanyang sariling lakas at nagmadaling tingnan ang takot na bata. Pinapaalala niya sa kanyang sarili na ngumiti ngunit sa kasamaang palad, lalo lamang itong nagpapalakas ng takot ng bata. Iniligtas ni Kaka ang ina na hindi malay at pinatitiyak ni Ikika na siya ay magiging maayos. Sa pagbabalik ng kaiju, pinapayuhan ni Kaka na umalis sa lugar. Naisip ni Ikika kung ano ang plano ni Kaka at tinanong ito. Inilabas ni Kaka na sisikapin niyang suntukin ang kaiju ng buong lakas niya. Nagsimula siya ng bilangan habang nararamdaman ang lakas na bumabalot sa kanyang katawan at sa wakas ay pinalabas ang malakas na suntok. Ang halimaw ay lubusang nawasak ng suntok na ito, anupat ang mga bahagi ng katawan nito ay nagkalat sa lahat ng direksyon at ang dugo nito ay bumabagsak mula sa itaas. Si Kaka ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang kahusayan habang si Io ay tiyak na ang ganitong malakas na suntok ay hindi maaaring gamitin sa isang tao. Siniguro ni Kaka ang kanilang kaligtasan sa ospital ngunit siya mismo ay tila mas nakakatakot pa kaysa kailanman. Iniabiso niya ang batang babae na darating ang Defense Force ng mabilis kaya kailangan niyang umalis. Gayunpaman, huminto ang batang babae at ipinahayag ang kanyang pasasalamat. Ang aktong ito ng pasasalamat ay nagpapaalala kay CFA ng kung paanong pinasalamatan siya ni Maa at iniimagine niya ang isang hinaharap kung saan siya'y lumalaban kasama siya. Si Ikika ay nagnanasa na sila ay tumakas bago sila madiskubre ngunit sinabi ni Kafka na hindi siya susuko. Si CFA ay muli na namang nagpapakita ng kanyang tao na at nagdeklara na kailangan niyang pumunta at suportahan si Mina. Nang maabot ng Defense Force, nagugulat sila sa nasira na kaiju. Nagtanong si Mana sa batang babae na ibahagi ang lahat ngunit takot na takot ang batang babae sa simpleng pag-iisip nito. Pinatitiyak ni Mina at nangako na lilipulin niya ang lahat ng kaiju sa kanyang kapanahunan. Gayunpaman, nag-aalala ang batang babae para sa ibang dahilan at nagulat si Mina nang hilingin sa kanya ng batang babae na huwag masaktan ng mabuti at mapagkawang-gawang kaiju. Tinawin ng batang babae na ito ang siyang nagligtas sa kanyang ina ngunit nahihirapan si Mina na unawain ang mga salita ng batang babae. 3 buwan mamaya, lumabas ang isang balita na nagpapahayag na ang Defense Force ay nagtalaga ng isang codename sa misteryosong kaiju. May isketsa sila nito batay sa mga saksi at itinuring itong kaiju bilang numero 8. Nagmumungkahi ang mga katrabaho ng kumpanya ni Kaka na malamang napatay na ang kaiju habang si Shaka ay dumating sa trabaho, ang mga saloobin tungkol sa Kaka na unang kaiju na nagtagumpay na ilusutan ng Defense Force ay dumalaw sa kanyang isipan. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na bawat opisyal ng Defense Force sa bansa ay kasalukuyang naghahanap para sa kanya. Bigla, linawin ng kanilang boss na si CFA at Ichikawa ay mayroong natanggap na bagay sa Koryo. Pinag-uusapan ng natitirang grupo kung paano si CFA ay dadaan sa isang taunang pagsusuri at lagi nilang kailangang buhayin ang kanyang kasiyahan pagkatapos na makatanggap ng mga resulta.
Si Hyoa naman ay nagbubukas ng kanyang sariling sulat at tinanggap ang pagbati mula sa iba dahil matagumpay niyang nalampasan ang unang yugto ng pagsusuri ng Defense Force. Habang papunta siya upang ibigay ang sulat ni Kaka, hindi mapigilan ni Ichaka ang kanyang sarili at sinuri ang mga resulta ni Kaka. Sa pagkakita sa positibong balita, siya'y nagmamadali sa kasiyahan. Alam ng iba na ito ay nangangahulugan ng matagal na inaasam na tagumpay para kay Kaka. Sa wakas, matapos ang pagpupunyagi ng matagal na panahon, si Kafka ay nakakakuha ng pagkakataong nararapat sa kanya. Si Ichiko ay may kasayahan na ibahagi ang balita kay Kafka na pumasa siya sa unang yugto ng pagsusuri ngunit agad na nagbago ang kanyang mood patungo sa frustration nang mag-transform si Kaka sa kanyang kaiju form. Si Kaka ay bumalik sa dati nang hindi namamalayan ang pagbabago ngunit bahagyang nag-transform. Pinapaalala sa kanya ni Ikika na siya ay nasa balita at kailangan niyang maging mas maingat. Bumalik sila sa ospital at nagdesisyon na magpanggap tungkol sa buong pangyayari. Umaasa si Ikika na masaya si Kafka sa pagpasa ngunit inamin ni Kafka na may kahirapan siyang kinakaharap sa pangalawang yugto. Nagtatanong si Aiko kung balak ni CFE na sumali sa mga susunod na pagsusuri sa kanyang kakaibang katawan, siniguro siya ni CFE na walang sino man ang makakaalam ngunit hindi pa rin niya maayos na nagagawa ang kanyang transformation. Binanggit ni Aika na ang unang yugto ay isang simpleng pagsusulit at ilang papel lamang ngunit may mga opisyal saan man sa pangalawang yugto na nagdudulot ng tunay na panganib habang sila'y nagiging mas mahigpit sa kanilang pagbabantay agad na aalisin ang CFA kung masusumpungan nilang siya ay isang kaiju. Gayunpaman, mariing ipinapahayag ni CFE na kukuha siya ng pagsusuri anuman ang mangyari. Matagal na siyang nagtatrabaho ng walang humpay sa nakaraang 3 buwan at ito ang kanyang huling pagkakataon dahil siya ay may edad na 32 taon na. Sinasabi ni Aiko na pareho silang determinado at ipinapangako niya na hindi siya atras anuman ang mangyari kay Kafka. Pareho silang sumasang-ayon na kung gagawin nila ito bilang magkaribal. Pumunta ng casual si CFA upang kumuha ng inumin ngunit nahihirapan siyang buksan ang kanyang bote ng tubig sa pagkapuot kaya hindi sinasadya niyang nag-transform at sinira ang bote sa kanyang napakalaking lakas. Nakakita ng ganito si Ikika kaya binawi niya ang lahat ng kanyang sinabi noon. Huminto ang dalawa sa kanilang pag-aaway at iniabiso sila ni AOA na ang iba pang tagalinis ay darating na. Napaka-relax ni Kaka na nakaraos siya sa unang yugto at may kasabayang laban ng paghihiganti sa ikalawang yugto ng pagsusuri. 10 araw ang lumipas at sila ay nakarating sa Tachaka base ng Defense Forces para sa pagsusulit. Bumisita si Aika sa ibang base sa isang field trip dati ngunit mas malaki ito at katabi pa ng Self-Defense Force garrison kaya maraming sundalo sa paligid. Pinalaan niya si Kafka tungkol sa panganib ng pag-transform doon dahil siya ay mawawala agad sa loob ng ilang segundo. Habang dumadating ang iba pang mga nagsusulit, nagpa siya si CFA na oras na upang mag-check-in kahit maaga pa. Gayunpaman, napalingon ang kanyang atensyon sa isang babae na tinawag siyang matanda. Binanggit ni Kaka na 32 lamang siya ngunit itinuturing siyang matanda ng babae. Inihiling niya sa kanya na ilipat ang kanyang truck ngunit kinukontra niya na marami pang ibang pwedeng paradahan. Gayunpaman, patuloy pa rin ang babae dahil ang paboritong numero niya sa araw na iyon ay 5. Nagsimula nang maubos ang pasensya ni Kaka sa kanyang asal at nagdeklara na tuturuan niya siya ng tamang pakikitungo. Sa kanyang pagkabigla, ipinakita ng babae ang isang suit sa ilalim ng kanyang damit at may kumpiyansa na siya ang maglilipat ng sasakyan. Namangha ang mga tao sa kanyang mahusay na suit habang siya'y nag-aangat ng truck ng isang kamay lamang. Ibinagsak niya ito ng bahagya at tinuro ni CFA na ito'y isang sasakyan ng kumpanya. Na-curious si Aika tungkol sa kanyang pagkakakilanlan kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Koro, isang eksperto sa paglilinis ng kaiju. Pinalaan niya sila na alalahanin ang kanyang pangalan at nabigla si Iwa nang maunawaan ang kanyang apelyido. Binigyan pansin ni Koro si Kafka at sinabing amoy kaiju siya. Siya ay mabilis na sumubok na magpaliwanag ng kanilang presensya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na sila ay nagtatrabaho sa pag-dispose ng kaiju subalit iniisip ni Kakuro kung bakit nandito ang mga manggagawa ng kaiju disposal samantalang natangay na ng CFA ang kanyang truck na iniwan si Kakuro na namamangha kung paano nakapag-angat ng isang napakabigat na bagay ang isang 30 taong gulang na lalaki nang hindi sumasakit ang kanyang likod. Iniisip niya na marahil may sarili itong pribadong kasuotan bagaman hindi niya ito kinumpirma o itinanggi man niya. Lumapit siya sa kanya at binalaan na tandaan siya habang sila ay abala sa kanilang usapan. Samantala, si Koro na butler ni Kikoro ay nakakuha na ng pwesto sa pagpark na nagresulta sa pagkatalo ng CFA subalit ngayon ay excited na si Kako na makita kung ano ang kaya ng matandang ito at hindi makapaghintay na makipaglaban-laban sa kanya sa pagsusulit. Pagkatapos umalis na siya kasama ang kanyang butler at seguridad.
Pagkatapos nilang umalis, napansin ni Kaka si Aika na nakamata sa kanya na binalaan siya na huwag gamitin ang kanyang kapangyarihan ng hayagan. Humingi ng paumanhin si Kaka na ipinaliwanag na tanging ang mga bahagi ng kanyang katawan na takay pa ng kanyang damit ang kanyang binago, akala niyang magiging maayos ito. May mga gwardya na lumapit upang magtanong kung lahat ay maayos na ngayon subalit kakaiba na wala sila ng Hajisa ni Kikoro ng sasakyan ni Kaka. Sang-ayon sina Ichikawa at Kaka na wala namang problema kaya't hinikayat sila ng mga gwardya na magmadali na pumasok sa gusali. Gayunpaman, bago sila pumasok, binalaan ni Ikika si Kaka na babalikan niya ito ng husto kapag muli itong nag-transform ng gayon. Sumang-ayon si Kaka sa mga tuntunin at pumasok na silang dalawa subalit habang ang pagsusulit ay nagsisimula, napagtanto ni Kaka na hindi niya kaya itong pantayan kahit na patuloy siyang nagte-training araw-araw sa loob ng mga taon at nakikipagtrabaho sa manual para sa kanyang trabaho. Mukhang walang epekto ito dito sa kanyang kalagayan bago ang pagsusulit. Nag-uusap si Kafka at Yoo tungkol sa format nito na kinabibilangan ng isang fitness test na sinundan ng isang random na aptitude test subalit hindi nila alam kung ano ang ay dudulot ng aptitude test kaya't kinakailangan nilang mag-excel sa fitness exam upang mapunan ito. Sa kasamaang palad, tila hindi ito option para kay Kafka sapagkat siya ay nagpapakita ng napakasama. Noon pa man siya ay nasa ibaba sa karaniwan subalit ngayon, sa kanyang 30 taong gulang na likod, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pinakababa ng kurbe ng kamalayan. Iniisip niya na gumamit ng kanyang kapangyarihan upang makabalik ngunit sa huli ay nagsasang-ayon siya na hindi gawin ito para sa katarungan. Gayunpaman kapag nailabas na ang mga resulta, lubos niyang pinagsisisihan ang kanyang desisyon. Upang dagdagan pa ang insulto sa sugat, lumapit si Kakor sa kanya upang ipagmayabang na siya ay mas nakakagawa ng higit sa kanya sa fitness exam, na nag-trigger ng pag-agos ng mga luha mula sa kanyang likuran. Saya si Kakor sa reaksyon ni Kaka kaya't kumpiyansa siyang lumakad palayo bagaman nasa ibaba siya ng leaderboard. Ipinagmamalaki ni Ikika si Kikoro na hindi nagpapahirap na mandaya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Ibinalita ni Kaka ang kanyang paniniwala na lahat ay karapat-dapat na magtagumpay sa pamamagitan ng kanilang masisipag na pagtatrabaho o kahit na paniwalaan man niya sa simula. Gayunpaman, ngayon ay pinagsisisihan niya ang hindi pagnanakaw. Sinubukan siya ni Aika na konsoluhin sa pamamagitan ng pagsasabi na ang kanyang mababang ranggo ay hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan dahil ang mga kandidato ng taong ito ay may espesyal na talento. Halimbawa, si Haruochi Izumo na nasa pangalawang pwesto at ang nangungunang graduate mula sa prestihiyosong Kaju Neutralization University. Bukod dito, si AI Karaji ay tumanggi sa $1 milyong na kontrata sa sports upang sumali sa Defense Force. Karamihan sa mga aplikante ngayong taon ay nagmula sa mga Kaju Neutralization Universities kung saan sila ay nag-training sa buong buhay nila para sa pagkakataong ito. Kasama rito si Kakor na nagtapos sa California Neutralization University sa edad na 16 kaya't siya ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Sumusumikap ang mga tao na mapantayan ang kanyang mga tagumpay at sa pagdinig nila sa mga diskusyon tungkol sa kanyang mga tagumpay, bumalik si Kakor upang asarin si Kao muli. Kinuha niya ang kanyang mga balikat at umamin na walang kaalaman tungkol sa kanyang kahangahangang talento. Nang mas palalimin pa niya ang reaksyon, agad na nakialam ang kanyang mga bodyguard at walang awang pinagbabato siya dahil sa kanyang paglakas loob na hawakan siya pagkatapos na makontrol ito ni Koro, tiniyak niyang patuloy niyang lalampasan si Kafka sa ikalawang bahagi ng pagsusulit, ito ay nagpapatibay ng pangako na siya ay siguradong magwawagi laban dito, ngunit sa kanyang pinakakatotohanan ay alam niya na siya ay naghihintay ng malaking problema sa susunod na pagsusulit din. Sa pagsubok na itaas ang kanyang espiritu, binanggit ni Ikika na mayroon pa ring pag-asa para kay Kaka dahil ang ikalawang bahagi ng pagsusulit ay nakatuon sa Kaiju Disposal sa nakalipas na 2 taon, ito ay kahalintulad sa kanyang mga kalakasan bilang layunin ng pagsusulit na suriin ang kaalaman ng mga kandidato at kakayahan na magtrabaho sa mga grupo. Ipinakita rin ni Ichikawa na pinili niyang maging isang disposal worker upang bigyang liwanag ang mga hamon na kanilang hinaharap, umaasa na magtrabaho ng masipag kasama si Kafka at umaasa sa parehong pagsusulit ng taon na ito. Gayunpaman, nawasak ang kanilang mga pag-asa nang makaharap nila si Vice Captain Hozan sa aktual na aptitude test na nagsabi sa kanila na ang pagsusulit ay magpapailaw ng pagpatay sa mga buhay na kaiju. Si Kafka at Ikika ay lubos na nagulat nang biglang bumagsak ang kanilang kabuuan plano. Nakakita ang mga kaiju ng lahat ng mga kandidato at rumampa patungo sa kanila na nagdulot ng pagkabahala kay Kaaka, gayunpaman, dahil ito lamang ay isang pagsusulit, hindi sila ilalagay ng Defense Force sa tunay na panganib ng walang safety measures. Ang mga metal bars ang nagpigil sa kaiju na makapasok at ang mga sundalo ay nakatungo upang alisin ang anumang banta. Nakakagulat na nanatili ang lahat ng iba pang mga kandidato na kalmado maliban kay Kafa na nabuwal sa takot sa kaiju.
Naisip ni Kaka na magtanong kay Ichikawa kung bakit sila ay inaatasang mag-dispose lamang ng mga katawan ng kaiju. Ipinaliwanag ni Ichikawa na hindi niya ipinangako na iyon ang pagsusulit para sa taong ito, sa katunayan, ito ay nangyari sa nakalipas na 2 taon kaya't hindi nakapagtataka na magbago sila ng mga bagay. Siniguro sila ni Hasha na hindi nila kailangang mag-alala dahil bibigyan sila ng espesyal na mga kasuotang suot ng lahat ng mga miyembro ng Defense Force. Sinubukan ni Ikola ang kanyang kasuotan at agad itong nag-adjust upang magkasya sa kanyang katawan, na pinapa-activate ang kaiju muscle fibers sa loob nito. Ito ay nagpangyari kay Ikika na magdama ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang mga kasuotang ito ay gawa mula sa organic na bagay na nakuha mula sa kaiju at malaki ang epekto sa kakayahan sa laban ng may suot nito. Walang mas mahusay na paraan upang labanan ang isang kaiju. Ang Konomi operator ay nagsimulang magsukat ng unleashed na lakas ng laban ng mga individual na may suot ng kanilang mga kasuotan. Nagsimula ito kay Ikola na kasalukuyang nasa 8% na lakas, si Izumo sa kabilang dako ay may porsyento na 18 habang ang iba pang mga magagaling na kandidato ay may lakas na laban na umaabot sa 14 hanggang 15%. Ang porsyentong ito ay naglilingkod bilang sukatan kung gaano kahusay ang isang tao sa paggamit ng kapangyarihan ng kanilang kasuotan. Gayunpaman, kahit na may malawakang pagsasanay, karamihan ng tao ay maaaring ma-access lamang ang mga 20% ng kapangyarihan ng kasuotan. Karaniwan, ang pagkakaroon ng isang kandidato na higit sa 10% ay itinuturing na swerte, ngunit ngayong taon ay mayroon silang isang kahangahangang hanay ng mga kandidato. May kaunting disturbance nang isuot ni Koro ang kanyang kasuotan dahil ang kanyang lakas sa laban ay nasa impresibong 46% na katumbas ng isang platoon leader. Si Ichiko ay medyo nalulungkot dahil ang kanyang lakas sa laban ay lamang 8%, ngunit pinapanatag siya ni HHA na walang dapat ipahiya sa 8%, talagang maganda ito para sa isang bagong gumagamit ng kasuotan at hanggat hindi siya makakakuha ng 0, ayos lang siya. Hindi pa niya naranasan si Hash na makakita ng isang tao na makakuha ng 0, subalit nagbago ito kaagad nang makakuha ng perpektong 0 si Kaka. Natagpuan ni Hash ang buong sitwasyon na lubos na nakakatawa kaya't nagkagusto siya kay Kaka, bagaman malamang na mabaigo pa rin siya sa pagsusulit sa anumang paraan. Si Kafa ay pinipilit ang kanyang pinakamahusay ngunit hindi niya magawang magtrabaho para sa kanya. Si Kakuro ay patuloy siyang umarte na parang lubusang hindi marunong habang lahat ay may suot na ang kanilang mga kasuotan. Pumasok si Hash sa silid at inihayag na ang pagsusulit ay magsisimula na. Ang mga kandidato ay lumabas patungo sa lugar ng pagsasanay at ipinaliwanag ni Hash sa pamamagitan ng komunikasyon na ang kanilang mga target ay isang malaking kaiju at 32 na mas maliit na mga kaiju na nakadiscover sa buong lugar ng pagsusulit. Ang mga kaiju na ito ay nagdulot na ng 15 na pagkamatay, ngunit sila ay nahuli ng buhay para gamitin bilang mga tulong sa pagsasanay. Ang mga kandidato ay inatas ang patayin ng mga ito gamit ang mga anti-kaiju na armas at ang kanilang mga aksyon ay susubaybayan ng mga surveillance drone na lumilipad sa himpapawid. Kung sa anumang bahagi ay tila sila ay nasa panganib ng kamatayan, ang kanilang mga shield sa kasuotan ay magiging aktibo at sila ay madi-disqualify. Hindi maipapangako ni Hash na mabubuhay silang lahat sa darating na pagsusulit, gayunpaman, kung sila ay handang pumirma ng isang waiver ng kamatayan, sila ay malaya na magsimula. Sa simula ng pagsusulit, silang lahat ay nagmadali patungo sa bukirin na may Kikoro na namumuno sa daan dahil sa kanyang kahangahangang paggalaw. Mabilis na binagsak niya ang unang kaiju sa isang solong putok at walang anumang palatandaan ng pagbagal. Sa kabilang dako, si Kaka ay nahihirapan sa paggalaw dahil sa kanyang zero output na ginagawa ang kagamitan masyadong mabigat para sa kanya. Samantala, si Ichika ay hindi tiyak kung ano ang kanilang dapat gawin dahil pareho silang walang masyadong firepower sa kanilang mga kasuotan, ngunit binanggit ni Hasha na si Captain Mina mismo ay personal na sumusubaybay sa pagsusulit na ito na nagbibigay inspirasyon kay Cafe na mag-perform ng maayos. Lumapit siya kay Ichikawa at ipinaliwanag ang kanyang teorya tungkol sa layunin ng pagsusulit. Nagpakahirap ang control room na mag-deploy ng mga drone upang bantayan ang lahat, nagpapahiwatig na sinusubok nila ang kakayahan ng mga kandidato na mag-adjust sa iba't ibang sitwasyon dahil wala silang kinakailangang firepower para maging mga dealer ng pinsala, dapat silang mag-focus sa pagbibigay ng suporta habang sila ay naglalakbay sa mga kalye. May isang kahawig na engkwentro sa kanilang kanan kaya't agad silang nagtungo doon upang magbigay ng suporta. Habang sila ay lumalapit sa takip, nakita ni Ikika ang isang pasilip ng kaiju at napagtanto na nakaharap na nila ito noon. Pamilyar sa kanyang anatomy, alam ni Aiko kung paano ito talunin. Sa isang paglalakas loob, sila ay lumitaw mula sa likod ng isang bato at itinapon ng isang stun grenade sa kano, inuubos ang mababang pangitain ng kano at kahusayan sa pandinig.
Ginagamit ang pagkakataon, tinawag ni Ikika si Izumo at inuutos sa kanila na tumutok sa tiyan ng kaiju dahil doon ang mas mahina nitong balat. Sa simula, nag-aalinlangan si Izumo subalit sinunod ang payo ni Kaka at habang ang Keijo ay nagsisimula ng tumayo muli, sa kanilang pagkagulat, tagumpay na binutes ni Izumo ang tiyan ng kaiju. Bilib sa tamang impormasyon ni Kaka, nagpahayag ng pasasalamat si Izumo para sa tulong sa hindi pag-aaksaya ng oras. Nang walang anumang pag-aaksaya ng oras, parehong nagpapatuloy sina Kaka at Ikola sa kanilang misyon na hanapin ang iba pang nangangailangan ng kanilang tulong. Sa pagwasak nila sa walang katapusang mga kaiju, sila ay may malawak na kaalaman sa kanilang mga lakas at kahinaan, ginagawa si Kafka na isang mahalagang yaman kahit na hindi umaasa sa kanyang mga kapangyarihan sa kaiju. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang paglalagay ng kanilang susunod na tulong, bigla na lamang na nasorpresa si Kafka ng isang kaiju na sumabog sa deb at binagsak siya sa isang pader. Agad na napansin ng control room ang malubhang pinsala ni Kaka mula sa epekto at nakita na ang kaiju ay patuloy pa rin na lumalapit sa kanya. Inirekomenda ni Hash na ihanda ang shield ni Kafka. Nauunawaan ni Kafka ang seryosong kalagayan ng sitwasyon at alam niyang ang pag-activate ng shield ay magre-resulta sa kanyang disqualification na kanyang desperadong nais iwasan lalo na't si Min ay nanunood. Bagaman siya ay nagpupursigi na bumangon tila hindi siya makakaligtas sa oras. Inaasahan ni Hash na si Ka ang unang bumagsak na nakakalungkot dahil pinahahalagahan niya ang sense of humor ni Kaka. Gayunman, bago pa man maisakatuparan ng control room ang shield ni Kaka, biglang natalo si AK Kaju ni Kikoro na nakatayo sa ibabaw ni Ka. Sinabi niya na wala siyang luho na sumuko hanggang sa patuloy siyang lumalaban. Nararamdaman ni Kaka ang pasasalamat sa kanya hanggang sa siya'y inaasaran at inirekomenda na dapat siyang manatili at patuloy na maging walang silbi habang siya ang magtatapos sa natitirang mga kaiju. Ang iba pang mga kandidato ay determinadong hindi payagan siyang agawin ang lahat ng papuri ngunit ang katotohanan ay siya lamang ang may labis na galing kaysa sa lahat ng iba, na ginagawang imposible para sa kanila na makasabay. Gusto rin ni Kaka na makisali sa laban ngunit napagtanto niyang ang kanyang binti ay lubusang nasira na nagiging dahilan na hindi siya makatayo. Konektado si Hash sa kanya at iniporma na nerdetect ng kasuotan ang kanyang malubhang pinsala at posibleng pinsala sa kanyang mga internal na organo. Hinaharap ni Kafka ang isang mahirap na pagpipilian kung susuko ba o hindi kahit nabatid niya ang kanyang kakulangan sa talento kumpara sa iba pang mga kandidato, mananatili siyang determinado na magpatuloy. Gayunpaman, ang pag-iisip na hindi sapat ang kanyang kagalingan upang makatayo sa tabi ni Mina ay sumisira sa kanyang loob. Nagmungkahi si host na si Kaka ay mag-quit sa pagsusulit para sa kanyang sariling kaligtasan bagaman maaaring tingnan siyang hanggal sa pag-persistence. Natanto ni Kaka na ang desisyon na magpatuloy ay kanyang sarili, pinili niya na hindi na sumuko. Naalala ni Kafka ang lahat ng kanyang mawawala sa sitwasyong iyon at hindi niya nais na magdusa ng anumang pagkawala. Tumayo siya at nagpasya na itutuloy niya ang paglalakbay. Sumigaw siya habang pinagmamasdan sila sa silid ng sitwasyon at nagulat sila na nakatayo siya dahil ang kanyang mga binti ay lubos ng sugatan. Pinalaan siya ni Hashiro na mayroon siyang panloob na pagdurugo at kung ipagpapatuloy niya ang kompetisyon, pwede siyang magpatuloy ngunit kung siya ay magiging masyadong mahina upang magpatuloy, sila ay magpapakilos ng kanyang pananggalang na nangangahulugang siya ay mawawalan. Pinananatili niyang ipagpapatuloy at sinabihan si Ikawa na dapat ituloy ang kompetisyon sa kanyang pagkabigla. Nag-abot si Ikawa ng kanyang mga kamay sa kanya at hiningi na siya ay sumama. Naalala niya ang isang sitwasyon kung saan siya rin ay mahina at nagtagumpay si Ikawa para sa kanya. Inamin niyang si Ikawa ay isang tao para sa lahat ng sitwasyon at sinabihan si Ikawa na kung mabubuhay nila ang lahat ng iba pang kompetisyon ng sabay, mabubuhay din nila ito. Sumakay siya kay Ikawa upang si Ikawa ay maging kanyang mga binti at makapagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pinagmasdan sila sa silid ng sitwasyon at natawa sila. Pinagtawanan ni Hashiro na kahit hindi sila tanggapin sa koponan dahil sa kanilang kasanayan, dapat silang tanggapin dahil sa kanilang komikong ginhawa dahil pareho silang medyo magulo. Nagpatuloy sila sa kanilang kompetisyon at tinitigan sila ng ibang mga manlalaro dahil tila silang mga hanggal. Nagreklamo si Ikawa na tinitingnan sila ng kanilang mga kasamahan ngunit pinyonetag siya ni CFTA na hindi niya kailangang mag-alala at habang natatapos nila ang laro, okay na sila. Hiniling niya kay Kakawa na hanapin si Karo upang suportahan siya. Sa kabilang banda, hinaharap ng mga manlalaro ang huling kaiju at mas malakas ito kaysa inaasahan nila. Sinusubukan ng iba ang kanilang makakaya upang talunin ito ngunit hindi gaanong mabunga ang kanilang mga pagsisikap. Sumulpot si Kiko sa eksena at sinabi sa kanila na hindi nila ito maaaring talunin. Sumabog siya sa kaiju at binaril ito. Sinubukan niyang tapusin ang kaiju ngunit ito ay medyo mas malaki kaysa sa kanya.
Tinimok ni CFTA si Ikawa na magmadali sa pagdadala sa kanya upang makarating sila kay Karo at tiyakin nilang matutulungan siya sa pagtalo sa kaiju. Pagod na si Kakawa dahil mas mabigat si CFTA kaysa inaasahan niya ngunit nahihirapan siyang sabihin ito kay CFTA. Sinabi ni CFTA sa kanya na gamitin ang kanilang kapangyarihan ng pananggalang upang suportahan ang kanyang sarili upang makarating sila kay Karo habang tumatakbo si Ikawa ng mabilis. Pagod na rin si CFTA sa laban, nakakita si Kikuro ng isang bahagi ng kaiju at itinaas niya ang huling atake. Matagumpay niyang binigyan ng huling tama ito at pinatay ang huling kaiju. Huminga siya ng malalim na tuwa habang nananalo siya sa laban para sa kanyang koponan at nagtungo sila sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang sitwasyon sa silid ng sitwasyon ay nakakagulat, hindi inaasahan ni Hara na karamihan sa mga kalahok ay matalo sa puntong iyon. Iniisip niya na makakapagsabi siya ng hindi bababa sa 30 ng mga kalahok at sa puntong iyon wala sa kanila ang na-disqualify at ang pinakamasama na nangyari sa kanilang lahat ay ang pinsala. Kinikilala nila na ang tanging dahilan kung bakit nakakasurvive ang mga kalahok hanggang sa puntong iyon ay dahil kay Karo. Alam nilang si Kikuro ay anak ng direktor na si Shumia at sinasabi nila na hindi nila inaasahan na ang anak ng direktor ay hindi marunong. Mukhang siya ay magiging napakagaling na dagdag sa koponan ng depensa dahil sa kanyang suporta at pag-aalaga sa kanyang mga kasamahan sa field. Nasisiyahan siya sa kanyang nagawa sa araw na iyon at tinitingnan niya ang langit na nagtatanong kung proud ba ang kanyang ama sa kanya at kung sa tingin ba niya ay nagagawa niya na ngayon ang napakagaling na inaakala niya na gagawin niya. Sa kabilang banda, unti-unti nang tinatanggal ni Ikawa si CFTA mula sa kanyang likuran dahil natapos na ang unang bahagi ng laro. Umaasa sila sa pinakamabuti at nag-aabang sa resulta upang malaman kung makakapasok sila sa susunod na yugto. Bigla na lang si Karo ay binaril. Kinailangan niya ng isang segundo upang maintindihan ano bang nangyayari at siya'y nakatuon ang kanyang enerhiya sa bahagi ng kanyang sugat upang mabuhay. Nagsalita si CFTA kay Ikawa tungkol kay Karo na isa sa mga pagkakataon lang na nakasalubong nila siya. Kinikilala nila na siya ang halimaw na kanilang iniisip at siya ang pinakamalakas sa koponan at supportive na dagdag sa anumang koponan kung saan sila matatagpuan. Kung alam lang nila na ang bayani ay tinamaan din. Si Kiko ay nag-focus ng kanyang pananggalang sa kanyang dibdib upang mabuhay at nagtataka kung anong uri ng kaiju ang tumama sa kanya. Ang mga direktor sa silid ng sitwasyon ay sobrang abala. Pinapagaling ni Kiko ang kanyang sugat at nagsalita ang kaiju sa kanya na nagtatanong kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Siya ay nagulat na makita ang isang kaiju na nagsasalita at inamin niyang ito ay may mas mataas na intelihensya. Pagkatapos niyang pagalingin ang kanyang sarili, sinubukan niyang lumaban. Mayroong emergency alarm sa silid ng sitwasyon at sinubukan ni Hashiro na malaman kung ano ang nangyari. Natuklasan nila na may anomalya sa kaiju at ang mga patay ay binubuhay na may higit sa 6 na punto ng intelihensya. Ito ay mga mataas na matalinong kaiju na maaaring tanging siya at marahil si Hashiro lamang ang maaaring talunin. Sinasabi ni Shiro na utusan ang lahat ng mga estudyante na gamitin ang pinakamalapit na kanlungan at subukan din na ilikas ang mga estudyante habang siya ay lumalaban sa kaiju. Inianunsyo nila sa mga estudyante na umalis at nagsisimula silang tumakbo ngunit tumanggi si Kikuro. Ipinipilit niya na hindi niya gusto maging duwag at gawin ang kanyang ama na proud sa kanya. Tumayo siya ngunit tinamaan siya ulit ng kaiju at itinulak siya sa pader. Naalala niya ang kanyang kabataan nang ilabas ang resulta ng isa sa kanyang mga pagsusulit sa paaralan at siya ang unang pumasa sa klase. Ang ibang mga estudyante na mas mababa ang resulta kaysa sa kanya ay pinasasalamatan ng kanilang mga magulang ngunit ang kanyang ama ay hindi maging available man lang upang ipagdiwang siya. Sinabi ng aliping lalaki sa kanya na babalik ang kanyang ama ng gabing iyon at sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol sa kanyang resulta. Sa halip na pataasin siya para sa isang tagumpay, tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang nararamdaman niya at kung sa tingin ba niya isa lang na tagumpay ang sapat na para sa kanya. Sinabi niya na kung hahangaan niya siya para sa isang tagumpay, ito ay magdudulot ng kabiguan. Inaalaala niya sa kanya ang kanyang tungkulin sa bansa at kung paano niya dapat gawin ang kanyang yumaong ina na maging proud para sa kanyang ina. Hindi tumanggi si Shimea na matalo at may determinasyon na manalo sa kanyang puso. Lumalaban siya kahit na ang kanyang kamay ay sumuko na at sa kanyang pagbagsak ay nagpas siyang magpatuloy hanggang sa mapigil niya ang kaiju sa pamamagitan ng kanyang nais at ang utos ng kanyang ama na maging pinakamalakas kailanman sa isang labanan. Patuloy si Shimea sa kanyang pakikibaka kahit na ang kanyang kamay ay sumuko na at hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng baril mula sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang mga buto sa kanyang kamay ay nabali ng marami, ibig sabihin nito ay walang paraan siyang makakapagpatuloy. Samantala, ang mga nag-e-exam na nagbabantay kay Shimea ay nagpapadala ng aerial support upang tulungan.
Siya sa kaalaman na may mali at habang nakukuha nila ang visual ng kaiju, ito ay nagpapabulabog sa kanila dahil wala pang isang kaiju bago sa nito ay nagpakita ng ganyang kahusay na kakayahang mag-regenerate. Napansin din ng pangunahing analyst na ang kaiju ay nagtitipon ng enerhiya sa loob ng kanyang sungay upang maglabas ng isang malaking atake pabalik kay Shinya kaya agad niyang sinabi kay Mina at Hosha na dalhin siya. Dali-dali silang pumunta upang iligtas siya dahil siya ang pinakamahusay na talento sa siglo na ito. Sa kasamaang palad, hindi nila ito naabutan sa oras na nauwi kay Shimiya na tanggapin ang kanyang pagkamatay sa kamatayan. Sa harap ng kamatayan, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ama para sa pagkabigo at sa hindi pagiging sapat na perpekto at ang pagnanais na maging ang pinakamalakas kailanman sa isang labanan. Patuloy si Shimiya sa pakikibaka kahit na ang kanyang kamay ay sumuko na at hindi na niya napigilan ang pagbagsak ng baril mula sa kanyang kamay. Napagtanto niya na ang mga buto sa kanyang kamay ay nabali ng marami, ibig sabihin nito ay walang paraan siyang makakapagpatuloy. Samantala, ang mga nag-e-exam na nagbabantay kay Shimiya ay nagpapadala ng aerial support upang tulungan siya sa kaalaman na may mali at habang nakukuha nila ang visual ng kaiju, ito ay nagpapabulabog sa kanila dahil wala pang isang kaiju bago sa nito ay nagpakita ng ganyang kahusay na kakayahang mag-regenerate. Napansin din ng pangunahing analyst na ang kaiju ay nagtitipon ng enerhiya sa loob ng kanyang sungay upang maglabas ng isang malaking atake pabalik kay Shinya kaya agad niyang sinabi kay Mina at Hosha na dalhin siya. Dali-dali silang pumunta upang iligtas siya dahil siya ang pinakamahusay na talento sa siglo na ito. Sa kasamaang palad, hindi nila ito naabutan sa oras na nauwi kay Shimiya na tanggapin ang kanyang pagkamatay sa kamatayan. Sa harap ng kamatayan, humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ama para sa pagkabigo at sa hindi pagiging sapat na perpekto at ang pagnanais na maging ang pinakamalakas kailanman sa isang labanan. Sa katapusan, dumating si Kafka sa tamang oras na sinasabi kay Shimiya na huwag pa rin siyang susuko at iniligtas siya mula sa pagiging sumabog ng kaiju. Nagsasalita tungkol sa kanya, siya mismo ay nag-evolve sa kanyang kaiju form upang labanan ang kaiju at walang pag-aalinlangan ipinakita sa kanya ang kanyang tunay na sobrang lakas. Samantala, ang mga examiner ay nagtataka kung paano ito mangyayari ang ibang mga kandidato ay patuloy na lumalaban sa mga kaijas at nagsisimulang mag-evacuate sa lugar habang patuloy na nag-regenerate ang lahat ng mga kist sa lugar na iyon. Samantalang si Ikawa ay umaasa na sana hindi matapos si Kafka sa kamay ng Defense Corp pagkatapos nilang makita siya sa kanyang anyo ng kaiju. Ipinapahayag ni Ika na nang sila ay magtangka na lumikas pati si Kafka, narinig mula sa isang senior na nanganganib ang buhay ni Shin, kaya't walang pagsasaalang-alang na si Kafka ay nagmadali sa lugar na iyon upang iligtas siya. Sa pag-uusap nila, nagulat si Shamiya sa nalaman na ang matandang kanyang niloloko buong araw ay siyang tunay na kaiju na si Kafka sa kanyang nakakatakot na anyo. Sa kabila nito, nagpapakumbaba si Kafka sa harap ni Shamiya at hiniling na huwag niyang sabihin sa Defense Corp na kaya niyang maging isang kaiju dahil tiyak na siyang papatayin nila kung malalaman ang katotohanan. Sinusubukan ng halimaw na sirain ang kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang enerhiya ng pag-atake sa kanila ngunit sinunod lamang ni Kafka ang atake palayo sa kanila sa pamamagitan ng simpleng suntok. Sa kabatero na hindi titigil ang halimaw, tumayo si Kafka at sinabi kay Shinya na ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya kapag natapos na niya ang pakikipaglaban sa halimaw na ito. Sa pagitan nito, ang pangunahing analyst na walang visuals ng sitwasyon ni Shinya ay nakadama ng malakas na pagtaas ng enerhiya na imposible para sa isang kaiju na mag-produce, kaya't nagduda siya na si kaiju number 8 ay dumating doon. Ipinabatid niya kay Hasha ang mga pagbabasa ngunit tinawag itong sira ng sistema dahil walang pagkakataon na ang isang tao ay maaaring mag-produce ng ganoong kalaking enerhiya. Samantala, si Kafka ay pumapasok na sa Super Saiyan mode, at sa pinakamalakas na suntok, pinabagsak niya ang kaiju patungo sa wala, iniwan si Shinya na napahanga dahil siya mismo ay hindi nagtagumpay na saktan ito sa anumang paraan. At sa wakas tinanggal ni Kafka ang lahat ng iba pang malapit na kais at pagkatapos ay tinuloy ang kanyang nakaraang pag-uusap kay Shinya na hinihiling muli sa kanya na huwag siyang iulat sa Defense Corp. Pumalik siya sa kanyang orihinal na anyo ng tao at ipinahayag kung gaano siya kasaya na ligtas si Shinya. Pumunta si Ikawa doon at sinasaktan ang kanyang kamay sa mukha ni Kafka para sa panganib na dulot ng pag-expose sa kanyang sarili gayon din sa kanyang sarili. Habang ang dalawa ay nag-aaway sa wala, nawala ng malay si Shimiya dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Dumating sina Hosha at Mina sa lokasyon kung saan natagpuan nila na ang mga halimaw ay nabawasan na ngunit ang pagsisiyasat ay tapos na at ang kanilang pangunahing prioridad ay ang kaligtasan ng mga eksaminado. Kaya nang malaman nila na sina Kafka at Ikawa ay ligtas na nagdala kay Shanya ng ligtas sa base, sila ay nagpahinga ng maluwag. Nagpapalabas si Mina ng pagsisiyasat na hanapin kung sino o ano ang nagawa ito sa mga kaiju dito at sa pagitan ay bumaba na kasama si Hasha sa ibang mga lokasyon upang alisin ang mga kais na nananatiling buhay.
Sa pagtatapos ng pagsusuri, si Kafka ay ipinadala sa Defense Corp Hospital kahit na hindi masyadong sugatan. Binisita siya ni Ikawa at ipinaalam sa kanya na si Shinya ay mabuti naman at kailangan lamang ay ayusin ang kanyang kanang braso dahil ito ay napakasugatan. Si Mina na nagpapakita na nakikinig sa kanilang pag-uusap ay nanghingi ng sapat na tapang upang bisitahin si Kafka na siyang kahit si Ikawa ay nagulat hindi dahil inignore niya siya sa buong kanyang buhay kundi dahil siya ang pinakamahusay na aso ng Defense Corp. Si Mina na narinig na si Kafka ang nagdala kay Shinya sa kaligtasan ay nagpasalamat sa kanya sa pagliligtas sa kanya, binibigyan siya ng pag-asa ng karangalan. Hindi siya nagsabi ng anuman pa at umalis ngunit hindi pinigilan si Kafka dahil siya ay may isang panata na haharapin lamang siya pagkatapos maging isang opisyal ng Defense Corp. Sa kabilang banda, si Shinya na nagdusa sa kanyang pag-iisip na hindi sapat na perpekto ay binisita ni Hasha na pumunta upang kapanayaman ang sitwasyon kung sino ang responsable sa pagpapabagsak sa kaiju. Gayunpaman, hindi niya sinabi ang katotohanan at sinabing siya ang nakipaglaban sa kaiju. Sa madaling sabi, naging pampublikong balita na ang mga kaijas ay maaaring bumalik sa buhay kahit na naging walang anuman pagkatapos ma-reduce sa wala na nakakatakot sa pangkalahatang publiko. Ang matalinong kaiju na marahil ang responsable sa pagbibigay ng ganitong regenerative na kakayahan sa mga kaijas ay nadidismaya rin sa balita ngunit nagulat nang malaman na sa mga nagmutasyon na kaijas, ilan lamang ang nabuhay, na nagpapakatulong sa kanya kung kaya't naghinala siya kung ang mga kapitan ng Defense Corp ay ganoon kasigla upang matalo sila. Sa kanyang panghihinayang, nag-transform ang matalinong kaiju sa kanyang anyo ng tao upang magsanib puwersa sa mga tao ngunit ang higit pa sa lahat ay ang kanyang isa sa mga bagong sweepers sa koponan ni Kafka na nagsasaad na may magaganap na laban sa pagitan ng dalawang Transformers. Gaano katalino kaya kung sasali ang kaiju sa isang koponan na pumapatay ng kaiju? Halika't tanungin natin si Kafka kung hindi siya masyadong abala sa pagputol ng mga bituka ng kaiju. Ang episode ay nagsisimula na may sina Kafka at Ikawa na nasa opisina ng kaiju cleaner. Si Kafka ay naguguluhan at nagiging sabog sa stress, siya ay biglang humawak kay Ikawa at binubusog ito ng pagkakasala sa kanya sa ganitong kalagayan. Kung hindi dahil sa kanyang pampalakas loob, hindi sana susubukan ni Kafka na mag-apply muli sa Defense Corp. Sinasagot ni Ikawa na hindi ito ang sinabi niya noong isang araw, sa katunayan, nagpapasalamat pa nga siya kay Kafka sa ospital dahil pinapangaralan niya ito na subukan muli at tuparin ang kanyang mga pangarap noong bata pa. Si Ikawa ay nagiging iritado na sa sobrang cool ni Kafka noon. Sa kabutihang palad sila ay natapos sa kanilang pagtitiis nang dumating ang kanilang boss at ipinaalam sa kanila na may natanggap silang sulat. Dumating na ang resulta ng kanilang pagsusulit. Nagatubiling buksan at basahin ang kanilang mga resulta. Para kay Kafka, ito na ang kanyang huling pagkakataon. Makakatupad ba siya sa kanyang pangako kay Mina at sasamahan ito, o mabibigo na naman siya? Mahigpit niyang inilabas ang kanyang resulta at nagulat nang mabasa ito. Ilan sa mga bagong pumasa sa pagsusulit sa Defense Corps ay nagtitipon sa kanilang headquarters para sa kanilang seremonya ng induction. Pinapurihan ni Azumo si Aoi sa pagpasa sa pagsusulit bagaman hindi ito talaga isang sorpresa na pareho silang nakapasok. Sa paligid, napapansin ni Azumo na nawawala si Kafka. Dumating si Shinya at agad na pinuri ng iba para sa pagiging unang pumasa sa kanilang klase. Inilahad ni Azumo kung paano bago ang pagsusulit, inaasahan niyang siya ang magiging top sa kanilang grupo, ngunit sa pagkakakita kay Shinya sa aksyon, tinanggap niya ang pagkatalo. Mukhang sila ni Aoi ang maglalaban para sa top 2 sa halip. Sinasabi ni Aoi na siya ang pinakamataas sa pagsusulit sa pisikal kaya hindi pa rin siya susuko sa kanyang pangarap, patuloy pa rin siyang tatango sa ranggo 1. Sa kabilang dako ng silid, si Airo ay sinagasaan ng di sinasadya si Ikawa. Nagpakilala ang dalawa at nagkamayan. Naalala ni Airo na kasama ni Ikawa si Kafka sa pagsusulit at sinubukang tanungin kung nabigo siya. Sa kasamaang palad, bago pa man sumagot si Ikawa, biglang nagsimula ang seremonya ng induction. Lahat ay biglang naging maingat nang pumasok sa silid ang kapitan na si Mina Ashiro. Lahat ay tumingin sa kanya ng tuwa habang papunta siya sa entablado. Tinawag din si Shinya sa entablado upang maging kinatawan ng papasok na klase. Ipinasa ni Mina ang kanilang mga papel at ipinaalam na mula sa sandaling ito, ang 27 na bagong tauhan ay opisyal ng mga opisyal ng Defense Corps. Pangako ni Chinya na ibibigay nila ang kanilang buhay para sa kanilang misyon at nagbigay ng parangal kay Kapitan Mina bago siya magpaalam. Nagpasalamat si Mina kay Shimeya sa tulong nito sa insidente sa pagsusulit. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring may namatay. Nagulat si Shimeya at mukhang nagiging may sala. Alam niya na hindi siya ang nakatalo sa kaiju, sa katunayan, si Kafka ang dapat na tumanggap ng mga salitang ito. Kaya nasaan siya? Hindi lang niya iniligtas ang buhay niya, siya ay nag-alala tungkol sa kanya na parang maliit na babae.
Siya ay pinahiya at siya ay nagnanais ng mga kasagutan tungkol sa anyo ni Kafka bilang kaiju. Hindi na niya hahayaan na mawala lang si Kafka sa masa. Sa kabutihang palad, hindi na kailangang gumawa ng anumang drastic si Shimei dahil bigla na lamang may pumasok sa silid. Ito ay si Kafka, na tila nerbyoso at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa seremonya. Nagulat ngunit natuwa sina Shinya, Enoya, at iba pang mga kasama na makita siya. Sa isang flashback, ipinakita na hindi pumasa si Kafka sa pagsusulit. Hindi lamang siya ang may pinakamababang marka sa pagsusulit sa pisikal kundi pati na rin sa kanyang aptitude test. Ang lahat ng mga kapitan sa pulong na nag-uusap tungkol sa mga bagong tauhan ay sumang-ayon sa mga pagtatantya at madaling ibinasura siya. Si Mina ay patungo na sana sa susunod na sipag ng nagsasanay sa pagsusulit upang ipagtanggol siya ngunit biglang itinaas ng bise-kapitan ang kanyang kamay at voluntaryong sumama sa kanya. Kinikilala niya na ang mga numero ni Kafka ay mas mababa sa karaniwan at wala siyang mga kasanayan upang maging isang opisyal ngunit napansin niya sa aktwal na laban ng pagsusulit na hindi lamang natukoy ni Kafka ang mga mahina puntos ng kaaway na kaiju kundi tumulong din sa pangkalahatang pagsisikap na durugan ang mga ito. Pinili niyang tulungan ang iba kaysa unahin ang kanyang sariling bilang ng pagpatay. Siyempre, nagustuhan din ni Hosha na nakakatawa si Kafka. Hindi pa ganap na opisyal si Kafka ngunit handa si Hosha na tanggapin siya sa kanyang pleton bilang isang kadet at magbigay sa kanya ng higit pang pagsasanay. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Mina sa iba na tinanggap si Kafka bilang isang kadet lamang kaya hindi siya sasama sa kanila sa seremonya ng induction. Gayunpaman, natutuwa ang lahat na pumasa si Kafka dahil nakita nila ang kanyang katatagan bago matapos ang seremonya. Nagpasalamat si Mina sa lahat para sa pagpasya na sumali sa Defense Force. Binalaan niya sila na ang mga Kist ay lumalakas at may mas kakaibang mga pangyayari ngunit ito rin ang dahilan kung bakit niya nais sila sa kanyang koponan. Pangako niyang dadalhin niya sila at magiging kanilang tanggulan at sibat. Sa pagdinig sa kanyang talumpati, pinanatili ni CFA ang kanyang determinasyon at ipinangako na siya ay sasama sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, sinabi niya ang bahaging ito ng malakas, nagulat ang lahat sa kanyang biglang pahayag, tinawag pa niya ang kapitan sa kanyang pangalan sa entablado. Sinaway siya ni Mina para sa pag-uusap na labag sa pagkakasunod-sunod at paggalang sa mas mataas na opisyal. Bilang parusa, inatasan siyang gawin ang 100 push-ups. Tumawa si Vice-Kapitan Hosanna sa nakakatawang gawin ni Kafka, gayunpaman napansin niya na tila ngumiti ng kaunti ang kanyang kapitan. Natutuwa si Hosha na mayroon silang si Kafka sa kanilang koponan dahil kailangan nila ng isang bagay upang pataasin ang kanilang mga diwa paminsan-minsan. Siyempre, mayroon din siyang ibang dahilan si Hosha para gustuhin si Kafka. Noong pagsusulit ng ang mga kaiju ay muling bumalik mula sa mga patay, nakakita sila ng senyal ng kaiju na nasa antas na 78. Inisip ng lahat na may nasirang sensor ngunit napansin ni Hashana na biglang huminto ang mga vital signs ni Kafka sa parehong sandali. Kaya tinitiyak niya na mananatili siyang malapit kay Kafka at alamin kung ano ang kakaibang bagay sa kanya. Samantala, natapos na rin ni Kafka ang kanyang push-up sa gitna ng mga palakpakan at papuri ng iba pang mga opisyal. Inimbitahan siya ni Shimei sa labas saglit at nag-uumpisa na ang iba na mag-asaran at magtanong kung sasabihin niya ba ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, sinubukan ni Ikaya na ipaalam kay Kafka na maaaring gusto ni Shinya na pag-usapan ang kanilang lihim tungkol sa kaiju. Ilang oras mamaya sa isang malapit na restaurant, nagulat si Shinya sa pag-aalam na si Kafka ay naging kaiju pagkatapos kumain ng isa. Nagtataka si Kafka kung dapat niyang sabihin sa Defense Corps at umasa sa isang lunas ngunit binaliwala ni Shimiya ang kanyang mga pag-asa. Binalaan siya ni Shinya na malamang na eksperimentuhan lang siya ng Defense Corps. Ito ay nagpapangilabot kay Kafka at hiniling niya kay Shinya na itago ang kanilang lihim. Sa wakas ay pumayag si Shinya ngunit. Binalaan si Kafka na kung sakaling makita niya si Kafka bilang isang banta sa sangkatauhan, siya mismo ay papatay sa kanya. Ngumiti si Kafka at buong pusong sumang-ayon, nagsisimula ang pagsasanay ng mga bagong recruit ng Defense Corps at sa panahong ito ipinakita ni Ikawa kung gaano siya kahusay sa paggamit ng baril sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tama at katiyakan sa pagbaril sa mga target na tanda sa kalayuan. Nakakuha siya ng perpektong mga marka para sa pagpapabagsak sa lahat ng mga target na tanda sa isang iglap na nagtapos sa kanyang pagsasanay sa sunog. Pagkatapos ng pagsusulit na ito, ibinigay ng eksaminador ang ulat na nagawa niyang ilabas ang 18% na kapangyarihan sa pakikidigma ng kanyang depensa corps suit na nakakagulat ang lahat dahil iyon ay napakataas na marka.
Si Hosha na nagmamasid mula sa malayo ay nagulat kay Akaawa dahil hindi niya inaasahan na ang batang ito ay mag-aangat ng ganoon kalaki sa napakabilis na panahon samantalang si Ikawa ang nagtakda ng pinakamataas na marka sa kanilang pagsasanay sa gitna ng lahat ng mga baguhan. Ang pumutok na si Iroh Fashi ay nagpapakita ng likas na pagkabagabag dahil kailangan niyang talunin ang score ni Kakawa upang patunayan na siya ang pinakamalakas. Pinaril niya ang lahat ng mga target ng mabilis na bilis at natapos ang pagsusulit sa mas mabilis na pasyo kaysa kay Ikawa na nakakuha ng bagong mataas na marka. Ayon sa ulat, siya ay nakapagpalabas ng kabuoang 20% ng kapangyarihan sa pakikidigma ng kanyang suit. Ang balitang ito ay nagbigay ng kumpiyansa kay Fashi ng todo na siya ay umabot sa puntong pag-uusapan si Ikawa para sa pagkatalo laban sa kanya. Si Ikawa, syempre, ay hindi nagbigay ng sagot na makakatugon sa kanya dahil hindi ito isang paligsahan sa simula pa lamang. Samantalang si Furuhashi ay abala sa panunukso kay Ikawa, si Shania naman ay natapos na ang kanyang pagsusulit sa ilalim ng 1 minuto lamang at nagtakda ng bagong pamantayan para sa kanyang sarili at nagpakawala ng isang kahangahangang halaga na 55% ng kapangyarihan sa pakikidigma mula sa kanyang suit. Kinutya niya si Fashi at Kakawa sa kanilang pag-aaway na parang mga batang nag-aaway, samantalang ang kanilang pinagsamang marka ay mas mababa kaysa sa kanya. Ginawa niya ang lahat para maunawaan ng lahat kung gaano sila karaniwan kumpara sa kanya. Si Aoi Kagori at Haruichi ay nagtataka kung paano sila magiging karapat-dapat sa kanya. Speaking of getting top scores, ang aming pangunahing lalaki na si Kafka Habo ay nakakuha ng pinakamababang marka at natapos ang pagsusulit sa loob ng 7 minuto ng oras. Ngunit kahit papaano, siya ay nakapagpalabas ng kapangyarihan ng suit sa pamamagitan ng 1% sa kaibahan sa dati. Si Kafka mismo ay labis na natutuwa na malaman na nakapagpabago siya ng 0% na marka sa 1% at nagsimulang mangasar kay Shimei na sinasabing malapit na niyang malampasan ito. Ngunit si Hosa, ang kanyang guro, ay nagdala sa kanya pabalik sa realidad at ipinaliwanag na sa kanyang kasalukuyang pag-unlad, hindi niya kailanman magiging isang ganap na opisyal ng Defense Corps. Dinala ni Hosa sa wakas ang pagtatapos ng pagsasanay ng bagong mga recruit at sinabi sa kanila na matatapos ang kanilang pangkalahatang pagsasanay kung silang lahat ay gagawa ng 10 laps sa palibot ng perimeter. Habang ang ilan sa kanila ay nagsimulang magreklamo dahil sa biglang nagawain, nagtaas si Hosha ng bilang ng laps hanggang sa 15 at pinadala sila palayo. Samantala, napansin ni HS Annalie kung gaano karaming mga pagtatalo sa pagitan ng mga bagong recruit ang lumalaki na at iniisip na sila ay magpapabuti sa isa't isa sa pamamagitan ng patuloy na pagtunggali. Pagkatapos ng kauna-unahang araw ng pagsasanay, pumunta sina Kafka at Kakawa sa isang mahabang paliguan na magkasama kung saan nagreklamo sila tungkol sa kung gaano kahalakak na tao si Hosha. Si Fashi ay muli na namang sumubok ng away kay Ikawa at nagkomento sa kanyang pabilog na biceps na sinabihan siyang magpalakas ng kanyang mga kalamnan kung ayaw niyang tawagin na babae. Gayunpaman, sinabi ni Akaawa na hindi niya iniisip na mas malaki ang mga kalamnan ni Furuhashi kaysa sa kanya at pinagsabihan ito na huwag magbitiw ng walang kwentang mga pahayag. Si Kafka naman, na may pinakamalaking mga kalamnan sa bayan, ay nagpapakitang gilas ng kanyang six-pack abs nang bigla na lamang itong maging parang family pack size, na nagpapakita na siya ay nagkokontrol lamang ng kanyang hininga upang magmukhang malaki. Sumabog sa tawanan si Fashi sa nakikita ang dad bod ni Kafka na nag-trigger sa kanyang ego na pabagsakin ang batang iyon. Sa sandaling iyon ay pumasok si Karagi sa shower, nagpapakita ng kanyang katawang Terminator na siyang nagdulot ng kahihiyan kay Kafka, Ikawa, at Fashi, na nagpapalubog sa kanilang mga di pagkakapantay-pantay na katawan sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon ay naisip nilang lahat na ang pagpapakitang malakas ng kanilang mga kalamnan ay hindi mahalaga at ang mahalaga lamang ay ang kanilang mga resulta sa Defense Corps. Sa kabilang dako, pumasok si Shimei sa banyo ng mga babae kasama ang ilang iba pa kung saan siya ay nakatagpo ni Kapitan Mina na nakikipag-inuman ng walang pakundangan. Sa simpleng pagkakaroon ni Mina, natakot si Shimei at humingi ng paumanhin kay Mina sa pagkasira ng kanyang privacy ngunit hindi masyadong iniisip ni Mina ito at sinabihan ang mga babae na pumasok dahil siya ay maglalabas lamang naman. Habang papasok si Shimei, tumingin siya sa katawan ni Mina na nakakagulat na hindi masyadong musculoso kaya ito ay natural na nagtatanong kung paano at bakit si Mina ang pinakamalakas sa lahat sa harap ng mga sundalo ng Defense Corps. Nagtanong si Shimei kay Mina kung bakit mayroon siyang napakalaking kapangyarihan sa pakikidigma at bilang sagot, sinabihan siya ni Mina na tumayo sa kanyang tabi at sinabi na gustong ipakita sa kanya ang mga batayan ng kanyang pagsasanay na nagpapalakas sa kanya. Samantala, ang mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa kanilang mga dahilan kung bakit sumali sa Defense Corps at ang unang sumagot sa tanong na ito ay si Fashi na may pagmamalaking sinabi na sumailalim lamang siya sa pagsusulit dahil sa pagkakaakit niya sa Kapitan Mina Ashiro.
Ayon sa kanya, noong siya ay nasa middle school, siya ay inatake ng isang kaiju nang biglang dumating si Kapitan Mina at iniligtas ang kanyang buhay. Mula noon nais niya maging katulad niya kaya sumali siya sa Defense Corps. Sinabi ng iba na mayroon din silang katulad na kwento at itinanggi na sila rin ay nagpunta roon dahil kay Kapitan Mina. Natural lamang ito dahil siya ang pinakamalaking superhero ng henerasyon na ito ngunit hindi natural ang pag-amin ng talunan na si Kafka na si Mina ay kaibigan niya mula pa noong bata pa sila kahit na wala siyang pakialam sa kanya sa kasalukuyan. Hindi naniwala ang mga lalaki kay Kafka kaya una nilang pinakinggan ang bawat bahagi ng kanyang kwento noong siya ay bata pa at ikinagulat nila na siya ay malapit na sa kanilang minamahal na kapitan. Sa katunayan, ang pagkagulat ay sobrang malaki kaya't silang lahat ay nawala ng malay. Sa mga susunod na araw, muling nagsimula ang pagsasanay at unti-unti namang nagiging mas malapit ang pagkakaibigan ng lahat pati na rin ang kanilang lakas. Si Kafka na laging naiiwan sa pisikal na bahagi ay gumagawa ng 2 beses na pagsisikap upang makahabol sa kanyang mga kasamahan at kahit magpuyat ay nag-aaral para magtagumpay sa hinaharap. Isang gabi, si Vice Kapitan Hoso na aminadong narinig ang lahat ng sinabi ni Kafka tungkol sa pagiging magkaibigan niya kay Mina ay nagtanong sa kanya tungkol dito. Nakita niya ang determinasyon ni Kafka na maging pinakamahusay sa lahat upang makasama lamang si Mina kaya't binigyan niya siya ng paalala na huwag masyadong maging attached sa kanyang mga kasama dahil marami sa kanila ang mawawalan ng buhay sa malapit na hinaharap. Sa mismong sandali na iyon, biglang pumutok ang emergency bell na nagpabangon sa lahat ng mga bagong recruit at napagtanto nilang ito ang tawag para sa kanilang unang misyon. Doon nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mo pa ng ganitong video mag-follow, subscribe at like na sa channel ko. Maraming salamat.